Okay mga kamads, mga kaibigan, this is surprisingly, well, napaka-respectful nung dalawa. Ang ine-expect ko kasi, medyo aangasan ni Kibuloy si Madam Cherry sa Ontiveros. Pero it's surprisingly pleasant. So ano po ba nangyari dito mga kamatis, mga kaibigan? Punta muna tayo. Summarize ko lang sa inyo ha. Nagsalita dito karamihan ng victims na alleged victims ni Kibuloy. Tapos of course yung mga as expected naman yung mga accused doon sa mga cases na nung mga allegations ng mga victims, in-invoke lang ni Kibuloy yung kanyang yung right to self-incrimination. Okay, pero ang parang very interesting para sa akin dito kasi nagkaroon ng very significant exchange si Kibuloy at saka si Ma'am Risa Ontiveros. So ako, props kay Kibuloy, at least ano siya, willing siyang sumagot, okay? So skip natin banda rito, pero yung ibang sinabi niya nakakatawa talaga eh. Yun kaya ako nandito eh. Katotohanan yung kanilang mga Kita mo? sinasabi. So may denial siya dyan. Mostly dinedeny niya yung mga sinasabi ng mga tao. Kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin. Pero alam mo, pinaka gusto ko rito, kasi nakita natin siyang very human. Alam mo yung claim niya na he is the owner of the universe. Ito yung ganito, ganito siya na kaya niyang pastapin yung lindol. Siguro kung may mga followers talaga na may naniniwala sa ganun, this is a indirect way of debunking all of that eh. Kasi nakita natin na wala siyang ganung klaseng kapangyarihan. Ang meron lang siya is, well, money, of course, money and influence over some politicians, the politicians being the Dutertes. Pero when it comes to unworldly power or out of this world power, wala siyang ganun. So alam mo yun, in a way, masasabi natin na siya ay isang bulaang propeta. Diba? Well, challenge me on that doon sa mga KOJC members. Kasi naalala ko nung kasagsagan ng hulihan, ang daming nagme-message sa akin na KOJC members. As in, meron akong pinopost ko yun doon sa ND.GG, yung ka-exchange ko. Sabi ko sa kanya, ba't di ka umakyat sa sa platform ko? Pa-platform kita, wag ka lang maglalabas ng hindi ka aya-aya, di ba? Eh, wala eh. Stephanie Opane. May right din to remain silent. All right. So, At saka si Ma'am Risa, hindi siya pushy na parang sila Jinggoy na nag-grandstand. Matter of fact siya eh. Kasi nga, ang idea kasi ng mga ito is in aid of legislation. Pag nag-invoke na ng right yung tao, hindi siya parang, yung parang aangasan ni Jinggoy, hindi siya grandstanding, di ba? Pansin nyo, yun yung iba eh. Kaya minsan naiinis ako dun sa iba, lalong-lalo na kila Senator Joel. Alam mo lang ninindak, pero totoo lang, people like Alice Guo and the other accused, they will deny until the end of time, di ba? Ganun talaga. pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie Opane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent Invoke. po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, Ayan, sa kabila eto. nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 Eto, years old maganda to pa eh. lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa nyo kung ituring itong si Stephanie Opane? Bago ka sumagot kay Buloy, nasabi nung investigador, may alleged daw na mga asawa si Kibuloy. Much like Solomon, parang umabot daw yata ng 700 yun. Grabe naman yan, 700 wives. 700 wives, what a life. Tapos meron 700 wives, 300 concubine. Tapos si Kibuloy, si Bugoy na Koykoy, merong 3. Nabawasan pa, 2 na lang, di ba? So parang ako naman, I mean, how many women would you need in your life? Like, siguro 1 or 2 or 3 girlfriends in your lifetime. Ibig sabihin, pagkatapos ng isa, you move on to 1. Or if you're single, you can, as long as it's consensual, walang problema eh. But
then again, 700 is like an insurmountable number in my mind of that many of a woman. Like, you reach an age in your life na, of course, pag nagka-experience ka na, parang it becomes a normal thing. Or, when you're younger, medyo parang sabik ka pa dun eh. Pero once you hit a certain point in your life, may iba na yung priorities mo eh. My God, 700 pare. Ano yun? Like every week may bago, parang ganun yun eh. Or tapos isa din testimony ng isang witness dito. Yung isang witness na nakatakip yung mukha. Mukha kasing mas bata siya doon sa iba eh. Nila-love bomb siya ni Kibuloy. Parang pag nilove bomb mo yung isang tao, parang lahat ng gusto niya ibibigay mo, chocolates, yung ganyan. 'Di ba kasi meron ditong part na may isang witness na nakatakip naka face mask siya at saka nakasalamin siya. So kinukwento niyang ganon, yung traumatic experience niya kay Kibuloy. So the traumatic experience was that, sabi niya, kasi iba siya magsalita compared to dun sa iba, mas heavy yung breathing niya, tapos alam mong umiiyak siya kahit nakatakip yung mata niya. Pinag-usapan nga namin sa GC yun nila Melo eh. So sabi niya ganun sa akin, parang pansin mo talaga na meron siyang dinadala na something, or alam mo yun, parang grabe yung pinagdaanan niya, yung from love bombing ni Kibuloy hanggang sa yung pala ay gagamitin siya. Di ba parang ano yun, she was robbed of her innocence, sabi nga dun dito. And which is nagko-corroborate kasi lahat ng storya sa kanya kay Kibuloy eh. So parang I've read cults before yung mga sila Jim Jones, yung sa The Temple ni Jim Jones, yung The Family ni Charlie Manson. So all of them has one thing in common, victimization of young girls. Allegedly, meron din daw ganito si Kibuloy. This hearing right now is very, sana mapanood nyo kung may 5 oras kayo or meron kayong long trip, sana i-play nyo to in its entirety, panoorin nyo kahit saang platform, kasi napaka-useful ng mga information na makukuha nyo dito of how people in power exploit those who are vulnerable essentially, 'di ba? So wala lang, ang ganda lang talaga nung ano ngayon. Ang ganda, napaka-professional, and sinolo ni Ma'am Risa 'yan. Palakpakan natin. Wala siyang kasamang senador na e-epal diyan. Walang Jinggoy Estrada diyan, walang Sir Joel diyan. Siya lang, solo lang lahat 'yan, 'di ba? Kasi it's very controversial. Dumating pa nga diyan si Villar eh. Anong ginawa? Umupo. Kasi hindi siya pwede magsalita, malapit na mag-election eh. Alam ng karamihan na galit ang tao sa mga trapo, galit ang tao sa dynasty, galit ang tao diyan kay Kibuloy, di ba? So palakpakan yung sarili niyo, di ba? Anyway, tuloy na natin to. I invoke my right to remain silent on that Alright. issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private Hindi, wag army yan. sa Hindi inyong detail. years old pa lamang? Sa pagkaalam po, hindi ba totoo na boses nyo ba yung nasa Yan, ito, audio file maganda to. kanina, And we yung will end here. binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. AI! So pero boses nyo, AI! Actually, nasa YouTube yan eh. Ang tanda ko, hindi ko lang sure pero try nyong hanapin yan, yung audio na yan. Alam ko nasa YouTube yan. Tuloy. ba yun? Yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to, malakas ang AI. Pero in fairness kay Kibuloy, ang candid niyang sumagot. Alam mo yon, mas kumpara mo kay Alice Guo, mas siya sumagot mas candid at saka mas diretso kay Risa, okay? I never expected na he would comply at this level. At sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong Yan ako, nagkakagulo niyan sa chat eh. Yung chat nun, nagigil AI daw. Well,
it's an excuse right now sa mga public figures na nasa gitna and yung audio nila is nakasalang sa internet and yung mukha nila is nakasalang sa internet. This is why if you want to this is why it's very hard to find correct information right now kasi nga ayan na with the dawn of AI kung dati usong-uso yung fake news, ngayon next level na yung fake news, 'di ba? So I'm not saying it's a good alibi. I'm just saying na even if walang AI, kailangan pa rin i-authenticate na siya yon. Pero ako, in my opinion, I believe talaga na siya yon. Kasi meron siyang, sinabi ko nga last meeting, di ba? Last meeting, parang klase to no? Hindi ko lang talaga sure kung this is a diagnosis of that eh. Pero, of course, yung sa DSM-5 ko yata, sa DSM-5 kasi may yung Diagnosis Statistical Manual of ano bang teka nga lang hahanapin ko yung yung ayan nakita nyo kanina kasi grabe yung natin grabe yung live stream DSM-5 and ayan eto kasi yung aming libro nung college. Teka, papakita ko sa inyo. Ayan. And usually yung mga symptoms nandyan. Meron kami nito eh. Kasi nung araw, 2013, ang tagal na. And kung hindi 3 yata yan or 4 or 5. I forgot eh. Matagal na yun eh. So, hindi ko lang sure kung I'm pretty sure kung magpapa-test tong si Kibuloy, sigurado ko he would ring so many bells for narcissistic personality disorder. Pero there is megalomania. Alam ko meron din ganito eh. DSM or wala. Meron ba? Ayun no, doesn't distinguish megalomania and narcissism. But most recent edition of DSM classifies both this term as form of narcissistic personality disorder. So, is it mas malalim or tingnan natin kung mas malalim or hindi. Hindi pa kasi ko updated. Kita mo yung 2024 pa oh. Anong sabi niya? Narcissism can be defined as exaggerated sense of self-love, while megalomania, on the other hand, is exaggerated sense of self-worth based on delusion of power. Diba? I am the owner of this universe. Ako pipirma ng ganyan nyo. Diba? Delusions of power. Therefore, all megalomaniacs are narcissists, but not all narcissists are megalomaniac. Yun pala yun. So ayan, meron na kayong bagong kaalaman. Kasi nga kasi ganun kami sa nung araw. At tinetrain kami, may mga circumstances na kailangan naming i-determine kung ano yung kung ano yung initial symptoms, tapos i-refer namin sila sa isang counselor. Ganun. Pero you have to be sure about it, 'di ba? So ganun. So ibig sabihin nagamit ko yung diploma ko. Moral lesson, stay in school, wag kayong pumasok sa kulto. Ma'am Risa, congratulations po ulit. Gege mga lods.